Ay, magandang gabi mga kabarangay. Sorry. May binabasa pa. Magandang gabi mga kabarangay. It's Monday once again. Kasama natin si Dalisay at abang-abangan na natin si Kapepe in a while. Magandang gabi. Ito ang pag-ibig serye ng ating Balitang Lagro Live episodes this February. At Dalisay, bati muna pare. Alright, magandang gabi mga kabarangay. Welcome po sa Balitang Lagro Live. Bago po lahat, nais ko lang nais nating pasalamatan yung magkapatid na si Kong PM Vargas and Kong si Alfred Vargas, no? Sa kanilang nilatag na medical mission kahapon, no? Very successful. Siyempre, yan din galing sa pakikipag-ugnayan ng ating punong barangay na si Kapleo Gara and Francis. Oo. So, ayun, maganda. Oo nga, pare. Actually, parang ginabi na natapos, ano? Alas 7 na raw ang huling balita ko, alas 7. What started yesterday at around 8, actually 7, marami na nagpunta. Talagang marami nagdagsa, dala ng halos kompleto yung mga pangangailangan, Dalisay, no? Mula consultation muna sa doktor, tapos libre gamot, may libre x-ray, no? Ayun, 7:30 AM PM para okay, sabi ni Rosalina David. Yes, good evening po, Ma'am Rosalina. Ayan, okay. Ang konti ng Egypt. Okay. Ayan, mamaya pag-usapan natin yan. Medical mission, ha? Ikaw nag-cover, no? Oo, pero hapon na ako narating. Talagang ang dami lang talaga. So talagang siguro ako lang naman talaga sa nagdaming dagdag sa mga tao to take advantage of the opportunity na makakuha ng libre x-ray pare, lab result, ECG. Alam mo natin magkano ang ano niya, no? Magkano ang bayad sa ECG, libre 'yon, no? Tapos libre paggamot. Talagang complete package yung inihatid ng Vargas Brothers. Maraming salamat po. Oo, talagang tsaka kay Bacor, LB Ampil, maraming salamat po sa maayos na koordinasyon. Ating coordinator, no? Si Ma'am LB Ampil. Tsaka tol, yung mga nag-serve din doon mula sa BPLK, street coordinator, purok leaders, no? Pinagsama-sama para maging organisado, no? So, talaga street court, no? Siyempre, andyan din sila Ma'am Candy Tabones. At saka yung isang matinding diyan tol, yung diyan. Humingi na kami siguro ng siguro maintindihan naman. Hi Cora, ayun. Maintindihan naman siguro ng iba yung may mga senior, pare. Oo. Sige tol. Pasalamat na rin kay sa ating AAO si Gueto na busy rin kahapon. Oo, tsaka salamat sa kape tsaka patinapay kanina AAO. Maraming salamat. Parang I heard si Kagawad Vladi Torres yung ng kanilang lunch and dinner. Ay talaga? Hindi tayo natawa Oo. Ay napakarami namin pasalamatan. Of course, ongoing po yung ating mga medical missions na kanina umatin nga inyong lingkod. Kami yung kasama ni Dalisay na i-announce nga ho ni Kapleo Gara na hindi dito magtatapos yung mga medical mission. Balita ako, Dalisay, magkakaroon din ng medical missions yung mga konsehal din. Mula kay Konsehal Shai Liban, Ram Medalya, no? At marami pa pong iba. Abangan po natin yan, no? Talagang dire-diretso po yan, no? Pasok na po. Po yan. Abangan po natin yan. Talagang councilors natin, alagang-alaga tayo. Basta naalagaan. PM and Alfred Vargas. May narinig din ako, Dalisay, nagkaroon din ng may ibang medical mission din sa simbahan yata. No? Basta kung sino pong handa tumulong sa barangay, maraming salamat. At ayun. Salamat po sa pagtulong niyo po dun sa ating sa kaparian, sa Ascension of our Lord Parish din po. Sa mga ganong klaseng mga aktibidades. At yun nga, of course, most especially, yun nga sa
Siyempre sa Vargas Brothers for always prioritizing Barangay Greater Lagro. Salamat po, sobrang salamat. At siyempre tuloy-tuloy na po tayo mga kabarangay, no? Napasadahan na po ni Dalisa yung ating balitang Lagro Live mula sa loob ng barangay. Yung balita naman ngayon, siyempre usapang pag-ibig ko sa balitang sa labas muna ng barangay. Alam mo ba pare, magmula sa Inquirer, Dalisa at mga kabarangay, alam nyo ba na uso ngayon ang AI boyfriends, no? Simula sa mga Chinay na mukhang tinatanggap yung ganitong klaseng virtual na relationship ayon sa Inquirer. Kung hindi nyo po natatanong, ano yung AI? Artificial Intelligence po. So, meron silang app, no? Mula sa Shanghai, yung Minimax app na Glow, parang ano to pare, parang kung ikaw ay babae na walang boyfriend, naghahanap ka ng karelasyon, AI, Artificial Intelligence, aayon siya sa pangangailangan mo. So, kung halimbawa, dito yung biro nga sa mga nakarelasyon before, di ba? Kung hindi mo maintindihan karaniwan ang takbo ng utang ng girlfriend mo, at least yung AI maintindihan ka. Oo, yan yung balita sa Inquirer, no? At ito, matigabong mainit-init pa to, Dalisay, mula naman sa Manila Bulletin. Dating Kingdom of Jesus Christ na miyembro, ito yung kay Kibuloy, pare, kay Pastor Kibuloy. Dito ang meron ngayon tumitestigo, pare. Kay Kibuloy, may testigo ngayon laban kay Kibuloy at saka sa dati Pangulong Rodrigo Duterte at kasalukuyang VP Sara Duterte na di umano, no? Na personal niya nasaksihan na naglabas daw ho ng mga iba't ibang klase ng baril, no? Pagmula raw ho sa Glory Mountain ni Pastor Apollo Kibuloy. So, ayon daw kay Rene, hindi niya tuloy na pangalan. Sinabi niya sa komite ng Senado on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na iniimbestigahan ng mga abuso na kinomit daw po ng ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Rene daw po ay umaamin naman daw po miyembro ng LGBTQ community, no? Pero ayon nga sa kanyang pagtetestigo, doon siguro nagsimula muna yung kwento na may mga pananakit daw siya na naranasan sa kamay daw ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagandaan daw sa landscape, sa mansyon niya, sinasampal niya raw siya at hinahampas. So mga 4 na beses daw to sa isang linggo. 4 na beses sa isang linggo. So ayan po yung mga medyo abangan natin. Parang meron na naman tayo Senate serye, no? Kaya yun ang abangan natin. Yung mga tumistigo, no? Hindi may karoon ng pang-aabuso, no, sa mga kababaihan na ingat lang po. Basta protektahan lang po si Senator Riza Ontiveros po na may hawak ng committee na yan. So abangan nyo yan, no? Oo. At saka syempre mga miyembro na mga tinatawag yung mga personal na na ano bang tawag doon? Mga choir members ba ito or yung mga kwentong araw ngayon. Oo. Sila yung mga nag-witness, no? So hindi rin natin alam kung ano po yung totoo. Pero yan po yung talagang pumuputok na balita sa ngayon. Yan yung medyo aabangan din natin, no? Medyo mahaba-habang kwentuhan pa ho yan at mahaba-haba pa hong balik-taktakan yan, no? Kasi syempre, kinakailangan, it's his word against mine. Ika nga sa mga ganyang klaseng sitwasyon. At panghuli, Dalisay, mula naman sa The Philippine Star, no? Yes, pare, sige. Comment lang. Then sa regarding sa sports natin, no? Meron tayong good news, di ba? Na si Justin Brownlee, makakalaro na sa Gilas. Ay, salamat. Oo nga, natapos na yung ban niya, pare. Sa mga Ginebra at Gilas fans nga pala dyan. Salamat sa pagpapaalala. So yung first game nila na mangyayari dito sa yung Hong Kong ang kalaban, kailan ba ito? Yun ang hindi ko lang medyo na-check yan. Pero magandang balita po ito doon sa mga... Parang sa 24 yata. So ibig mo sabihin, Dalisay, yung import na pinupuntirya ng Gilas at saka ng Philippine na naturalized, yung import na San Miguel, yung nag-champion. Champion ng San Miguel eh. Kasi pinabalak nilang kunin yung import na San Miguel. So hindi naman matutuloy. Okay. So since actually nasa practice na rin si Justin Brownlee, no? Ang medyo bad news lang, hindi makakasama muna sa first window itong si Abay, si Fajardo. Si Junmar? Yes, dahil nga sa natamo niya na
Injured Injury? siya nung last final Okay. game ng ano no ng Magnolia. Oo. Tapos pati si ano sino ba yung isa? Pero ipapasok nila si ano si Aguilar, si Japet. Si Japet uli. Akala ko nagretiro na si Japet. Hindi nga pinasok siya uli. Tinawag ng Okay. pangangailangan, oo. Okay. Call of Duty. Tapos andyan din yung mga batang player natin, ano? Sila Kiambao. Ayun, medyo promising yan yung Kevin tama ba Kevin Kiambao, no? Nakita mo naman sa strong team na pinakita ni Kevin Kiambao, no? Kevin ba ito? Oo, maganda pinapakita nung bata na yun at medyo malayo-layo mararating nun at ang pinakamaganda niya Dalisay ayon nga raw kay Coach Tim Cone. Oo, kay Soto sa lalaro niya si Japan, makakalaro uli. Si Tim Cone naman parang tama ba kung si Tim Cone nag-advise sa kanya na huwag mag-concentrate sa baba sa laki niya. Though matangkad talaga para sa mga Pinoy si Kevin Kiambao, pinag-concentrate sa wing sa siguro ano siya small forward o kaya tag dito hindi naman guard, no, yung ano naman siya siguro yan mga small forward 3 o 2 ang laro niya para maganda-ganda yung laruan. Si Renz Abando raw nasa reserve list. Oy, kumusta nga pala yun? Nung nakaraan pa rin na aksidente yun eh. So, alam ko recovering siya eh. Pero nilagay siya sa reserve list eh. Dalawa sila ni Amos. Ang ano ko lang doon, though hindi ko ma-confirm, parang yung import nata na sumahod sa kanya o tumulak sa kanya nung nasa ere siya, hindi ko alam kung nasuspindi o minultahan. Delikado yung nangyari, talaga unang likod eh. Kaya medyo masalimuot yung Parang multa lang nangyari dun eh. Multa lang, tamo. Medyo mabigat nga yung ganong klaseng At yun, ganda ng ating sports balita pala. At maganda-ganda, looking forward to, no? Magbabalikan muli yung mga promising na mga players natin, especially yung mga nasa collegiate level ngayon na makipagsabayan na sa ating mga professional players sa Gilas, no? And of course, welcome back Justin Brownlee. Alam niyo po syempre, nasuspindi si Justin Brownlee dahil na-detect daw po na meron ayon sa yun yung prohibited drugs, pero sa US legal siya, no? Yung parang medicated na marijuana yata yung nakita trace sa kanya. I think yun yung pinapahid niya o iniinom pinapahid niya yata doon sa kanyang or inaano niya doon. So syempre, alam naman natin medyo kung what applies to your country, hindi naman laging na-apply din naman sa country na pinagdaruan mo. In this case nga, sa China, no time na yon. But just the same, tinanggap naman ng malumanay at nag-serve na naman yung tao at ito magsisilbi naman siya sa atin muli para sa Gilas, Pilipinas. At syempre panguling balita Dalisay, mula naman sa Philippine Star, ang Philippine Coast Guard nakakuha ng di umano na 8.1 million ng mga clamshells. Ito yung mga tinatawag nilang taklobo na na-estimate market value nga raw nasa 8 million na turnover sa LGU ng Balabac sa May Palawan. Kasi yung mga fossilized giant clamshells to, itong Valentine's Day nga, yun nga raw yung nakuha nila. Medyo mamahalin din pala mga ganito, no? Kaya yun. Ayan. So yun ang mga balita sa loob ng sa barangay, mga barangay. Kumusta kayo dyan? Bati muna tayo. Sino ba mga pwede natin i-check dyan mga bumabati ngayong araw na to? Ayan. Sila sa Neblo. Ay, Kagawad Roel, magandang gabi pare. Magandang gabi rin sa inyo. Ayan, si Tess Montero. Si Ma'am Tess Montero, ating suki. Magandang gabi, madam. Si Ma'am Jocelyn Soriques. Hello, madam. Good evening. Salamat sa bisita uli sa amin dito. Oy, Jing! Albano, dito nakita kanina. Good evening, pare. Ayan. At saka pare yan, madami to. May bago natin mga tagapanood, si Mama Cristel Espiritu, no? Magandang gabi, madam. Oo. Siyempre, suki natin. Ating church correspondent, Pipes Nable. Ayan. At siyempre, ating slam dunk. Yung laging winner natin, Iana. Oo, magandang gabi. Last time na winner natin, si Ma'am Cecilia. Ang dami mga nanonood. Tunod na nabanggit po na. Ayun, ating suki, Ma'am SD Suki. Suki natin yan, tropa. Ma'am Cora, ating purok leader po. Yan. Siya nga pala, binabati natin yung mga tropang street coordinator. Oo, yung ating church. Meron nga siya nire-request, Dalisay. In advance na tayo. Yung parang naman daw po sa darating na fiesta.
Salamat Pibes sa pagpapaalala lagi. Ating purok leader, Daniel Fernando. Purok na si Daniel, no, pare? Yes, good evening, Gob. Kaya Gob, magandang gabi. Oo. Bihira namin kayo makita ngayon dahil iba ngayon ang naatasang mga ano ngayon. Ayan, usapang ayan, magpo-propose na ng wedding. Sino yan? Si Edgar Allan. Sa ulang. Showbiz nga, Vibes, ha? Congrats nga pala kay Vibes. Gamitin mo lang yung pagpapagupit dun sa Zenshin Salon, ha? Congrats nga pala sa last time. Sa mga naging winners natin nung pre-Valentine's episode. At nakatikim ng DGC, ng coffee ni Parin Jerry Torres, ng R-Blend naman ni Darwin. Jerry Torres. Oo. Nagkukusa naman, pare, nagkukusa. Oo. Nung last time, di ba? Oo. Wala pa tayo, nagkukusa naman si Parin Jerry. Hindi na kailangan paalalahanan yan. Kaya talagang inaano natin yan. Siya nga pala, ang dami mga kaganapan sa barangay natin, ha? At nung nakaraan Sabado rin pala, shoutout nga pala kay Cheloy, bakor naman ni Ma'am Aiko Melendez. Si Consi Aiko, nagkaroon na ng special project para dun sa Aiko movement niya. Ito yung mga karaniwan lumalapit natin mga kabarangay na nangangailangan ng financial assistance, lalo na mga medical assistance, no? Sa inyong lingkod, sa pagtulong po ng tulad nila Ma'am Aiko, Kong PM at iba pa, no? Yung kay Ma'am Aiko yung mga kung medyo nasa pampublikong hospital kayo at kinakailangan yung kinukulang kayo dun sa ating mga pambayad, guarantee letter po ang kakibat niyan. Siyempre lapitan po natin yung mga talagang gusto tumulong katulad ni Ma'am Aiko. Meron siyang card, no? Papalista ka lang para mapadali proseso. To avail po, kontakin nyo lang ko si Cheloy, no? Alam ko, buong District 5 po, nagkaroon po niya nung Sabado, ginanap sa Teresa. Nakita ko nga sila Kagawad Benji, Kagawad Enteng, Kagawad Roel, na nandoon din po. Yun po. At saka Kagawad Bem, hindi ko napansin si Kagawad Bem, pare. Oo, napansin. Nagdami nagtatanong sa atin. Yun nga, by special request dahil napagandang alam mo ba ngayon, ongoing 30 viewers na natin, pare. 30 na tayo, ha. So far, talagang usapang pag-ibig, talagang inaabang pa ito, eh. Medyo na-inganyo natin sila sa sa caption mo na yung topic natin. Oo. Ito regarding sa LGBT, di ba? Oo, same-sex relationship. Actually, andito na yung guest natin. At syempre, LGBT is, ang meaning niya, di ba, is lesbian, gay, bisexual, transgender. Yan. Ano yung Q? Ayun, hindi ko yan. LGBT, di ba? Tama ako, lesbian, gay, tama, bisexual. Tama, marami na siyang pero maganda yung guest natin ang tanongin natin. Bago natin pasok yung ating guest, no? Pakilala muna natin. Siguro pwede na nating tawagin. Pero bago yan, pasadahan muna natin sa mga kabarangay natin nanonood ngayong gabi. Yung ating special guest ay isa sa mga empleyado ng ating barangay Gender and Development. She had her relationship for 30 plus years, no? 30 plus years, pero magandang ikwento niya rin to with her partner at we are lucky and thankful na tinanggap niya yung aming imbitasyon on short notice, no? Tanggapin. We'd like to welcome po mga may kunyari mga problemang pang mag-asawa ganyan or yan, yung gender and development, tama ka pare. Sa mga bata, hindi pala bata, sa mga basta kababaihan karaniwan, gender and development ang pinakaano niyan. Naging guest na rin natin sila noon, pare. Pero bago po yan, i-shoutout din natin ang kanilang focal person na si Ate Vem Monroy. Dayang. Kanila po kasama dyan. Dayakin Alluring, Ma'am Baby Monroy. Kanlalay. Sila Elmi. Janet Alipio, kung kubatsa. Si Janet Alipio. Si Kat Pellegrino. Yes. Si Kat Pellegrino. Yan. Siyempre, si Madam Elmi Matias, andyan dyan. Yan, si Elmi Matias. Elmirita.
Ayan, let's welcome po mga kabarangay, Ma'am Lot Miranda. Ma'am Lot, ay, kala ko si Ma'am Lot, si Kapepe na pala to. Kapepe. Ma'am Lot, magandang gabi. Hello po. Hello, Good ma'am, evening. magandang gabi. Good evening po sa inyo lahat. Good Unang-una, Ma'am, evening. yan, unang-una, Ma'am Lot, maraming salamat sa pagtanggap on such short notice. Tamang-tama po. Kung meron mga kami dapat kung meron kami dapat talagang imbitahan at salamat sa rekomendasyon din nila Ma'am Bemi, no? Tungkol dito sa usapang same-sex relationship at magandang opener to sa atin because of course sabi nga nila love knows no boundaries at sakto nga naman po kayo yung pinaka isa sa mga nais naming makausap at may share na rin yung inyong love story, no? Dahil angkop din ito sa ating talong ng tambay after this discussion. At syempre I'll welcome din natin si Ma'am Lot. Kapepe, thank you sa paghabol pare. Ayan. Mukhang nasa kaya. Ewan ko, narinig tayo Kapepe yan. Ayan. Ma'am Lot, magandang gabi. Unang tanong po, of all your relationships before, para lang sa kaalaman ng ating yung relasyon ninyo, ilang taon po siya to be exact, ilang taon mo nagtagal? To be exact, nag-last siya ng 36 years. 36 years. 36 years. Oo. So mga kabarangay, 36 years. Pero bago natin itanong yung bakit ganun na yung nag-last ng 36 years, tanungin muna natin sa Ma'am Lot. Ma'am Lot, para din po sa ever since po ba, yun na po ba ang nito? Kasi alam ko may kayo po ba ay doon na sa same-sex relationship o before meron kayo nakarelasyon na lalaki when you were growing up? Actually, this is my first relationship. This was wala okay. Talaga wala sa opposite sex. No, wala akong naging karelasyon na nasa opposite sex. I see. And talagang lang, same sex lang. I see. So even before parang in your heart na yun na talaga yung tatahakin mo to be clear on that. Or talaga just dumating lang ganun. Siguro po malaking factor din yun kasi parang lumaki ako sa exclusive school for girls. It so happened na common yun na pag that time pagka galing ka sa exclusive, yun ganun yung uso, yung trending noon pagka nasa exclusive schools ka. Oo. May tanong ka? Tanong ko lang, ma'am, anong school po kayo? During my high school, La Consolacion, and then college sa Siena. Sa Siena College. All girls nga, all girls. Oo. Ma'am, kung hindi nyo mamamarapatin, kasi alam ko, before, hindi tulad ngayon, no, na sobrang open na, no? How were you able to, to adjust eventually? Of course, ang pinakamahirap dyan, yung parents po nila, did they already accept yung estado po nila nung time na yan? Actually, hindi naman nalaman ng parents ko. Nag-start naman kasi ko ng ganitong relationship during my college days. Okay. So, ayun, patago, syempre. Walang magulang siguro that time na papayag sa ganitong klase ng relationship. Unlike ngayon, open na tayo Ang mga parents ngayon, open na rin sa mga ganitong klaseng relationship ng kanilang mga anak, diba? Unlike before, talagang patago lang lahat. Ganun. So, Ma'am Lot, ibig nyo sabihin, even for 36 years, your parents didn't know about it? Hindi po nila nalaman? Hindi, kasi po, maaga rin naman nawala. Maaga rin. Okay. I started, napasok ako sa ganitong relasyon when I was 18 or 19 years old. And then at the age of 20, 21, na nawala na sila, parang uli lang lubos ako, kaya the rest, parang malaya na. When it comes to my siblings naman, okay naman kasi sa kanila, open sila, kumayod sila, kaya wala naging problema. Even my other relatives, naging open ako sa kanila. Yun lang talaga, parents ko lang talaga ang hindi nakaalam. Hindi nakaalam. Bago kayo ipasa kay Dalisay ang katanungan, Ma'am Lot, nabanggit niyo po tungkol yan, itong naging karelasyon po ninyo for 36 years, no? 36 years. Siya po ba ay kaibigan, kaklase, naging katrabaho before? Paano kayo nagkakilala? Nagkakilala.
Actually, meron akong barkada ng college days ko. Tapos, balik cousin siya ng barkada ko. So, Oh. in-introduce kami sa isa't isa and then Mm. started, doon nagsimula. And then Ah, the rest is, yun na. Oh. I see. And baka may buwelo si Dalisay. Dalisay, ako muna bago ikaw. Just to ask lang, Lot, yung karelasyon mo ba, kasi di ba may mga karelasyon na, yung, siya ba ay tulad ninyo na ano, or nagbihis lalaki siya? Just to, Actually, kasi that time din, sabihin natin mga 20 years ago, ang mga ano kasi noon, meron tayong tinatawag kasing hardless and then the less femme. Yung hardless, sila yung mga tigasin na lesbian. yung mga parang lalaki na. Oo, yung nagka-transform ng lalaki. Ganon, oo. Siya yun. Tapos ako yung talagang less femme. Yung babaeng babae. Okay. Just to be clear. Kasi alam ko, di ba, meron din kasi magkakarelasyon. Yes, Dalisay. Okay. Yes, So, ano po yung, pagka nagsusuot ka na ng mga panlalaki, ano pong tawag doon? Kasi, pag sinabing Yung himan na yung transgender, dating mo. pagka hard lesbian na yun. Pag yun talagang nagbibihis lalaki na, kilos lalaki, sila na yung tinatawag na transgender woman man. Sila yung babaeng nagpapakalalaki. Yun. So yan din po yung parang vice versa, no, sa mga babae sa mga lalaki naman na ganun din. Transgender man, yan naman po yung nagsusot babae, gano'n. Oo. Lalaki nagsusot babae, kumikilos babae. Lot, yung tanong ko lang, so, yes. Kung gano'n naging sitwasyon, so yung ex-partner mo, siya nag-took siya ng initiative na literally niligawan ka niya. Parang gano'n. Just the same sa opposite sex. Ganun din, may ligawan din. Oo. Ganun lang naman. The same din naman when it comes to sa klase ng relationship sa opposite sex tsaka sa same sex. Siguro pinagkaiba lang talaga same sex din. Pero nothing naman. Sabihin mo pagkakaiba or whatever. Parang normal na relasyon din. Ganun. So, parang siya yung tumatay yung lalaki, ako yung tumatay yung babae. So having said that, eventually sinagot mo siya, no? Tapos in the first few, siguro kung kumbaga sa negosyo, first year, how was it? Tapos paano mo naramdaman na ito na 'yon, yung makakasama ko nung mga pangmatagalan to? Just to ask kung ano. Okay lang kasi talagang pag pa lang the time na nag-decide ka na talagang eto na yung sige, makikipagrelasyon ako. Kasi ako yung tipong pag nakipagrelasyon, yun. Hindi ako yung tipong babaeng pagka yung makikipagrelasyon, meron pa mga kung ano-anong sideline or whatever. Ako kasi, eto na yun. Kumbaga, hindi ako makikipagrelasyon kung talagang hindi ko gusto. At saka, syempre, tulad na binanggit ho natin, during those times nung panahon nyo, it was really hard, no? Compared today. Yes. So, when it got really serious, no? To a point na, so, I'm guessing you eventually lived in. Nag-live in po kayo. Opo. Nung wala na po yung parents ko, then that's the time we decided to live in. Okay. So, just to lang po, para sa ating mga manonood ngayong gabi, how was it nung mga, when you mentioned, it's just like any other relationship, since siya yung parang padre de pamilya, kung inaano natin, how was the adjustment? Nung, syempre, iba yung magjowa-jowa lang kayo compared na ngayon nung nagkasama kayo ng time na yun. Siyempre, in the first place, nadagdagan yung responsibilities mo, kasama na kayo sa bahay, marami na kayong yung mga household chores, alam mo na dapat yung mga tasks mo, and then tulong na kayo sa lahat ng bagay, hindi lang kayo basta date lang, paminsan-minsan magkikita magde-date. This time, malaking obligations na yung nakapatong sa inyong dalawa. Kahit sabihin hindi kami nakabuo ng pamilya, kaming dalawa lang, at least may mga obligations kami sa isa't isa. Which is good. Magandang yan. Sabi ng sister ko, si Peanut daw yung aso namin ng baby namin. Yun nga karoon yung doon. Yes, Dalisay, mukhang may nakabang na tanong, pare.
Dalisay? May tanong ka po? Teka lang, humina. Oo. Sige. Ayan. May tumatawag eh. Okay. Bago natin ibalik kay Dalisay, mga kabarangay, kung may Ito, mga katanungan po kayo, post lang po rito nang mailagay po natin, masagot po ng ating special guest yung mga katanungan nyo tungkol sa usapang same-sex relationships at iba pa. Lot, nung magano kayo, anong factors or anong mga characteristics na you might want to share, you may want to share na made you both click nung time na yon? Kasi 36 years, hindi biro yan, ha? Yes, exactly. Something na, Kakaiba talaga. hindi lang emotional investment yan. Kumbaga, lahat-lahat na yan, no? It's something na, talagang really holding on to. What do you think at that time, you say, could safely say na, what made you click, both as partners nung time na yun? During that time, syempre, you're madly in love with each other, pa talagang andun kasi siguro siya yung first relationship ko, talagang seryoso ko. And at the same time, sa kanya rin naman, ako rin daw yung kanyang serious na nakarelasyon talaga. So, parang talagang nag-click na we both love each other talaga. Ayun. May katanungan lang tayo dito, Lot, mula kay kaibigang kay EO, kay Jojo Gueco. Paglilinaw lang ho, ano daw ho ba ang pagkakaiba ng bisexual sa lesbian? Bisexual, sila yung nagpo-fall din sa both sex. Pag sinabing bisexual, pwedeng sa opposite sex, pwede sa same sex. Ang lesbian naman kasi, merong iba't ibang klase. Kung lesbian, talagang sa ka lang. Sana same sex Pero lang. merong lesbian na bisexual din. Okay. Medyo bisexual, siya. Pumapatol sa lalaki, pumapatol sa babae. Tama. So parang almost the same, no? Kasi 'di ba may mga naglabasan din sa mga, mga talk shows before, isang gay na lalaki, nagkatuloy sila ng lesbian na babae, no? To create a family of their own. OG Diaz, for example. Yan. Julian Encarnacion. No? So, yung mga ganong klase, si Shorting, yung mga ganong klaseng mga relasyon ng time na yon. So, it's not about being complicated. Siguro it's accepting the fact na, yun nga, binabanggit natin na love knows no boundaries. So, ganun talaga yung pinaka-ano niyan. So, during the course of the years, of course, 36 years is 36 years. Since tataka yung mga kabarangay natin, teka, sandali, 36 years, tapos it somehow ended. What happened? Just like, we'd like to, if it's okay, no? Just to, to recall on that. Okay lang. Siguro the fact na... Yes po. Yes. Siguro, what makes na nagkahiwalay din pala after 36 years, masasabi ko siguro, masyado na namin naging kakilala, masyado na kami naging close sa isa't isa. Parang wala nang itinatago sa isa't isa. Hindi rin pala parang maganda yung ganon. Siguro dapat nagtitira ka rin sa sarili mo na parang yun, kumbaga naibigay mo na lahat For 36 years na ibuhos mo na lahat. Parang at least po, parang iba na yung parang hindi naman na fall out of love. Nangyayari na lahat, na nagagawa lahat, tapos parang hindi naman masasabi rin na wala na ng respeto, pero although siguro may point din na gano'n, may factor na parang nabawasan yung respeto ninyo sa isa't isa, kaya kahit sabihin pang andun pa rin, you still love each other, pero kung wala na yung respeto ninyo sa isa't isa, parang hindi na rin siya mag-work. Would you say we parted ways. Kumbaga, hindi na healthy. Yes, definitely. Hindi na naging healthy yung relationship. Kasi iba na. Parang masyado na kaming sanay sa isa't isa, wala nang thrill, ganun, wala nang, parang ganun. Pero, just like any other relationship, Lot, di ba, kung iisipin mo, di ba, bukod sa longevity, kumbaga yung haba na naging relasyon nyo, at binanggit mo na nga, nakakilala nyo na isa't isa, is it something na you think na bagay na kahit paano, hindi na ba talaga na work out that time? Just to clear things up, kasi you mentioned na it's something na,
parang ando doon yung time siguro like just any other relationship. Siguro regardless of what sex group na ano ka, merong mga ganong klase, no? Pero 'di ba sabi nga natin, 'di ba minsan may sinasabi na unconditional love, kung may mga pagkakamali ba napatawad mo naman siya, pero kung napaulit-ulit yung sitwasyon, it's something that you have to reconsider. Pero since you mentioned that this was your first love, hindi ba medyo na teka, tama ba to? Tama ba tong na decision na to na maghiwalay tayo? Hindi ba pumasok sa isip mo yung time na yon? Siguro sa akin pumasok din, pero in a way ginusto na rin namin kasi pareho eh. Dahil talagang parang kahit anong gawin namin, although sabihin natin nandun pa rin yung pagmamahal namin sa isa't isa, pero hindi na talaga mag-work dahil iba na parang iba na ang ano namin sa isa't isa. Hindi na yung, pero okay naman kasi at least ngayon magkaibigan pa rin kami kahit wala na. Magkaibigan pa rin kayo? Yes, oo, na-maintain namin ang friendship. Magkaibigan kami. We even chat every day. Halos araw-araw nagchat-chat din naman kami. Tapos pagka may mga special occasions, like for example, birthday ko, make sure na nakakapunta siya pagka birthday ko. Tapos pagka yung malapit na yung anniversary namin, or just like this to na lang Valentine's Day, binati pa rin naman niya ako. Tapos yung pag dumarating yung anniversary namin, yung date ng anniversary namin, binabati pa rin niya ako, nagpapaan pa rin siya. Pero wala na talaga, as in. Talagang friendship na lang siguro. Okay. Teka, bago mo tanong. Kakaiba kung... Sige pa. Kapepe. Medyo may tanong ako. May tanong ka ba, Kapepe? Dalisay. Sige, wala mo na, mamaya na. Yes, Dalisay. Di sa akin naman, sis, nalinawan ako dun sa meaning o description ng transgender men and women. Pwede po bang paki-explain din? Nawala si Dalisay. Yung naghang. Lesbian, yung bisexual, yung gay. Napaliwanag na kanina ni Lot yan. Kay Jojo Gueco yata yung tanong kanina. Pero yung kanina tungkol dyan. Kanina tumatawag si Gueco na naghang yung ano ko. So, na-explain na pula yan, yung mga na yan, ano? Ayun. Lot, ma-intriga lang ako. Kasi kung, parang kakaiba yung, yung takbo ng relasyon nyo. Kasi parang ang dating, sa akin, parang, you still celebrate anniversary? No? No, we don't celebrate our anniversary. Parang binabati ka lang. Binabati lang niya ako. Yeah. Nag-greet lang siya pagka dumarating yung anniversary namin. Ganun lang. Pero may ano ba siya ngayon? Sabi niya meron daw. Meron siya, pero parang sa'yo, ikayo Lot, meron ka ngayong karelasyon din? Wala na. Hindi na siguro, tama na. Okay na ako. Okay. Mas prefer to maging single na lang. So to be clear, parang isinasara mo na yung pinto mo sa mga ganong klaseng oportunidad. Parang gano'n na ba yun? Siguro. At my age, siguro tama na rin na. Tama na. Okay na ako dito. Tsaka mas, siguro sa ngayon, kasi sabihin natin, during that time, wala para akong ikinahon, para ako masyadong binakuran, kinahon. Ngayon lang ako nakakaramdam ng freedom ko. Parang ngayon ko lang ine-enjoy yung, kaya parang okay na ako sa ganitong estado. Tanong lang, Lot, total nabanggit mo na rin lang naman yan. At sa tingin ko mukhang isa sa mga rason yun, parang, ewan ko lang ha, sabihin mo kung mali ako sa pagkakakwento mo. Sa loob ng 36 years yung magkasama, parang ang naging takbo yata ng relasyon nyo, naayon sa kagustuhan niya nung time na yon. Parang ganun ba yon? Parang gano'n. Parang most of it, or if not all of the decisions, nakabase sa kung ano yung gusto niya sa maging takbo niya. Kasi nabanggit mo nga naman na parang there's freedom na gusto mong maranasan na hindi mo nung time na yon. What if lang, kunwari, just for the sake of itong kwentuhan natin, what if your partner, got to, mention na kung yun lang naman palang naging yon, are you willing to
if she wanted to make it work, kunwari lang, would you still accept that klaseng ano? Or Actually, before, siguro mga 2 years ago, nagplano siya na parang hindi naman exactly sinabi niya makipagbalikan or what, pero andun yung mga ano niya, mga gestures niya na parang gusto niya makipagbalikan, pero hindi parang hindi na rin kami mag-work eh. Parang hindi na mag-work kahit pa sabihin gustuhin niya pa ulit magbabago na or what. Hindi na rin siguro, parang malabo na. Pero bago tayo magtanong po ulit, baka may katanungan yung mga co-host ko ngayong gabi. Mula kay Samantha Joanne Calabia, bihira po yung case na kagayan kay Madam. Sobra kong humahanga sa iyo, Madam. Yan. At saka si Jing Olbenya Manawis, Dan Sharing. Oh, si Sir Larry Olbenya, nanonood po. Magandang gabi, sir. Ayan. At ayan, tsaka si Yana daw, all the single ladies. Tsaka si Merlin Pilaton, good evening din po. Ayan. Ayan. Kaya wala mo kay Erna Esmeña, sarap maging single kung wala kang anak, pero kung may anak, medyo mahirap. Opo. Ayun. Totoo po yun. Ibang case naman yes, yun. Dalisay. Oo. May katanong ko kayo, Dalisay, Kapepe? Hindi, matanong ko lang po si Ma'am Lot. Dumating po ba yung pagkakataon din na meron pong guy na nag-approach siya? Meron naman po, meron. Pero nung naging kami na, wala na eh. Wala nang nakaporma. Pero nung wala pa kami, meron din naman. Kaya lang, ewan ko, parang talagang hindi siguro talaga para doon. Never kayong naging open pagdating sa mga guys. Never kayong naging open pagdating sa mga parang gano'n. Tsaka hindi kasi nasa exclusive school din naman ako. Tapos bahay, eskwela, bahay. Kaya wala rin. Pero, Lot, matanong ko lang, no? Nung mga panahon, isusundutan ko lang yung kaninang natanong ko, what made you, you both of you click nung time na yon? Siyempre, for the most part of those relationship, it's more on, yung communication nyo. Anong ugali yung niya ang masasabi mong nung time na yun, ito yung bagay na okay yung parang hindi, kasi para sa pagkakakwento mo, Lot, no? At ewan ko lang kung napansin ng mga kabarangay, na-mention mo kasi parang ang dating, parang, yun nga, you were confined to a particular setup na ito lang, pero beyond that, ano yung medyo characteristics na you find it na yung mga strengths niya nung time na yon na talagang medyo stick to for 36 years? Okay, kasi ganito yun eh. Although sabihin pa natin hindi ako malaya, pero yung parang baby naman ako sa kanya. Ganon kasi sila eh. Yun talagang aalagaan ka, na tratatuhin kang para kang prinsesa. Kung kailangan sila ang gumawa ng lahat para sa'yo, gagawin nila. Pero, kanila ka lang. Yun. Ganon sila. Possessive. Sila yung tipong, yung klase ng pagmamahal nila, masyadong possessive talaga. Sige, yung, parang ipapamper ka nila, kung anong gusto mo, sige, okay lang. Pero, yun nga, kanila ka lang talaga. Pero syempre, ikaw na rin naman nagsabi, no? With all due respect dun sa naging relationship niyo before, even if there were some people na, umaaligid sa'yo, ikaw na yung di ba? Syempre, with all due respect sa relasyon, di ba? Hindi naman ikaw yung typical na, yung kwento mo nga, yung may mga suma-sideline pa. Hindi, di ba? Ikaw naman yung medyo umaano na po. Kumbaga, medyo weird lang kasi dating ikaw na pala nag-initiate na, teka, hindi naman ako nagpapaligaw. Diba? Pero bakit ganun thinking niya? Yun lang yung mali akin. Hindi siguro talaga, yun lang talaga eh. Hindi ko rin alam kung bakit na, hindi ko alam. Sa bagay. Yes, Dalisay, may ano ka po? Teka, nakahanga ko. Hindi yun nga, parang nangyari, hindi nagkaroon ng chance kay Ma'am Lot. Kasi nga, nauna na nga yung unang relation niya kay di ba? Kay ex. So, walang chance pa na magkaroon talaga ng iba or sabihin may makaporma, gano'n. Wala.
Well, of all the things that had happened to you, Lot, ang pinakakabilib ko yung openness mo na hanggang ngayon magkaibigan pa rin kayo, which is okay. Kasi bibihira Okay yan, lang. lalo sa mga lalaki, malabo yan. Malabo yan. Kasi binanggit mo halimbawa, si ex-partner mo, may kinakasama na ngayon yata or merong siyang jowa, hindi Meron pa na. nararamdaman ng kabila na parang hindi pa nagseselos yun sa'yo naman? Kung Well, sakasakali, according matanong to ko her, lang. according to her, tinatanong ko naman yon kung alam ba ka ako ni partner mo ngayon na nagkakausap pa tayo, na Oo. pupunta ka sa birthday ko, ganyan. Okay lang daw doon sa partner niya. And that's what she Okay. said. Oo. So, Kasi yun. medyo, Kaya oo. Medyo ano, so ibig sabihin, friends ka rin ng yung partner ni partner? Hindi naman. Hindi. Pero siguro given the chance. Kasi hindi kami nagkikita, hindi kami, although kasi bago kami maghiwalay, friend namin yun eh. Yung bago niyang partner. Okay. That's it. When you say friend, as in the same, group, ganon? Hindi naman, lang, parang hindi ko masasabing friend ko siya kasi ka-jogger niya. Okay. Tapos inintroduce lang niya sa akin yung grupo nilang yon, ganito, ganyan. And then without knowing, may something na pala. So that's it. Oo. May tanong si Miss Rosalinda David. Yes. Sabi niya, hindi niyo ba naisip na mag-adapt while in relationship for 36 years? Pumasok sa isip namin yan, kaya lang syempre inisip din namin yung responsibilities, yung hindi biro din yon. Syempre kailangan pag nag-adapt ka talagang paninindigan mo yon. So during that time hindi na siguro po pumasok dahil parang I don't know, on my part sana ako gusto ko talaga, pero on her part parang hindi siya ganun ka-willing to adapt. Okay. Pero kasi parang iniisip niya parang yes po. Hindi kukuha siya ng, sabi ko nga noon before, sana yung mga pamangkin na lang namin, pamangkin niya or pamangkin ko sana. Pero siya yung yung hindi ganun ka-willing mag-adapt. So, if given the, laruin lang natin ng konti, no? Kung halimbawa pala, Lot, pumayag siya. Do you think na, with a child na both of you will be nurturing, taking care of together, do you think the relationship will still be ongoing as we speak? Sa tingin ko naman, parang ganun no? Oo. Siguro, parang naging kulang din yun. Parang masyado na kasi kami naging attached sa isa't isa. Parang wala nang excitement, wala nang Siguro kung nakapag-adapt kami, at least meron ibang mapagtutuunan ng panahon, mapagtutuunan ng pansin, para yung hindi kayo nagkasawaan ng ganun. Oo. Lot, sa kwento mo, parang recent lang to. Matagal na ba to, yung hiwalayang ito? To be exact, magsa 7 years na kaming hiwalay. 7 years na. Matagal na rin pala. Oo, matagal na rin. Okay. So far, how are you adjusting naman? Mukha namang okay ka at meron kang, you get to do what you sinasabi mong as you say, malayo mo nagagawa yung mga mo. But, something deep inside ba for, when you're all alone, mga does it ever occur to you na, it's not that you're, looking, pero kung halimbawa, kung dumating man at pag dumating yung pagkakataon, someone would, get to talk to you, are you open to that kind of, entertaining suitors again? Parang ganon? With the same sex pa rin? Or opposite well, regardless sex? Kung regardless it's either, of what regardless sex. of what gender, okay. So, siguro kung makikita ko sa kanya na baka yung sincerity niya, pero I doubt parang ang hirap na makahanap ng ganun sa panahon ngayon. Naku, huwag kayo magsalita ng ganyan, lalo sa dami nanonood natin ngayon, nakita kayo, ma'am. Naku, ewan ko lang. Tsaka, in the first place, parang traumatic pa rin siguro sa akin, because kasi 36 years is not a joke, diba? Parang, parang, bakit, sa loob ko parang ibinigay ko na lahat na, tapos parang hindi pa rin pala nag-work, diba? Parang, what more? Pero sa mga ganyang klase pagkakataon naman, Lot, no? Things like this happen, no? Not in any other relationship, may it be business or otherwise.
talagang pag umano ka na, there's nowhere to go but up. Ibig sabihin, kung ano man lang yan, it's something na, ito yung bagay na kahit sabihin mo ayaw mo na at pag may dumating na oportunidad, O, di ba? siguro po. Kung talagang darating. Kung wala, okay lang. Ayun, Siguro ganun it's na a, lang po. it's a good thing na ano. Oo nga. Kasi hindi Yun, naman po hinahanap yan kung saan kung saan dumarating yan. Kung dumarating, talagang oo kayo. nga. Ayun. Mga kabarangay, baka may mga katanungan kayo habang andito pa si Lot, no? Siya yung ating special guest ngayon tungkol sa mga same-sex relationships. Pero yun nga, habang nag-aantay tayo kung may mga katanungan, Lot, at may mga katanungan ba kayo, Dalisay at Kapepe? Kung meron kayong ngayon ongoing, habang dito pa si Lot, Dalisay. Akala ko si Kapepe. Anyway, tungkol naman tayo sa God, di ba? Ito Okay. yung gender and development. Ano po ba yung mga ginagawa dito, mga function nyo po? Okay, actually dito sa... God officials. Okay, bali sa GAD po, ako po yung VAUSI or the VAU Desk Officer po. So, kinikater namin sa GAD ang VAUSI at saka ang solo parent, kasambahay at saka ang LGBT. So, kung meron po mga problema sa mga ganyan sektor, definitely sa Gender and Development Office po sila pupunta para po kung meron silang reklamo regarding abuses na when it comes to VAUSI, yung mga abuse partners po nating mga kababaihan at saka andyan din po ang LGBT, sakop din po namin kung meron po mga complaints ang ating mga members ng LGBTI at saka ang mga kasambahay po kung meron din pong mga complaints. Ang aming pong opisina, ang aming pong departamento ay bukas para sa kanilang lahat. Ayun. Ay, Lot. Marami palang hawak ang Opo. God, ano? Opo, Lot, marami may kami sectors. Ayun. Lot, Yes, pasensya po. na. Isa-segue lang ako. Meron Opo. kasi magandang katanungan. Hindi ko magandang na-suggest ni Rosalina. Hindi ko lang alam kung pumasok sa nung time na yon. Naalala ko lang si sino ba yung may-ari ng pabango? Yung mga in vitro fertilization. Hindi raw ba naging option, sabi ni Rosalina David, hindi ba naging option sa iyo yung in vitro fertilization, at least may sarili kang anak na makakasama noong mga time na yon. Masyado pong madugo, masyado pong mahal yung proseso. Magastos, no? Magastos po. Pag-iipunan po ng todo-todo yun. Oh. Pero marami na pong gumagawa nun ngayon sa panahon ngayon. Marami na. May kakilala ako na ganyan. May kakilala ako na ganyan. Grabe, million pala yan. Di biro million yan. Po yun. Million po yun. Talaga. Mahirap attainable, pero syempre, yung pag-iipon ng mahirap. Pero magandang tanong mo, Rosalina. Magandang option yun para sa mga gusto magkaroon ng anak. Ayun. At ayun, Joel Cruz. Di ba si Joel Cruz, di ba? Nagbayad ng nagkaroon siya ng mga kambal. Dalawang pares ng kambal nung time na yun. Para lang magkaroon ng fulfillment na magkaroon ng pamilya. Ayun. Tapos, tanong lang po kayo mga kabarangay, hanggang nandito pa po ang ating special guest para lubos-lubosin natin. At habang nag-aantabay tayo, alam ko, Lot, meron kayong event, no? For God? Yes, opo. Bigyan niyo sana kami ng pagkakataong ma-invite ang ating mga community members at lahat po kayo dyan. Sa darating pong Sabado, February 24, magkakaroon po kami ng Miss Gay Contest. Ito po yung kauna-unahan na klase ng Miss Gay na ang mangyayari po dito, ang magiging title po nito ay Natural na Ganda ng Ikatlong Lahi. So meaning, pag sinabi po nating natural na ganda, wala pong make-up ang ating mga contestants. Natural beauty po ang kanilang ipapakita. Ang labanan po dito is the natural beauty. Wala pong makeup kasi di ba po pagka Miss Gay tayo, kung todo makeup po sila, heavy makeup talaga na halos hindi nyo na makilala. Tapos pag kinabukasan po makikita niyo sila ng walang makeup, yan ba yung nanalo? Ganun po sasabihin natin. So ito po, dito pa lang sa contest natin, makikita niyo na po talaga yung totoong mukha po nila. Kaya exciting po ito. First time pong gagawin po ito. Sa dito sa covered stage gagawin, siguro baka mag-start tayo ng mga 6 p.m. Dito, ito na po, itong darating na Sabado na po. Itong Sabado na?
Opo. February Okay. 24. February 24. Yes, Yes. sir. So, Opo. bali, ano po Oo. yan, ano rin po ba sila, naka-required din po sila, naka-gowns, ganon? So, makeup lang talaga ang Opo, wala. at tuloy pa rin naman yung mga kung ano yung mga gusto nilang ilagay sa katawan nila. Basta ang usapan po, wala pong costume. make-up. Opo, Ayun. wala lang pong make-up. Opo. Ay, Lot, Ayun. meron ditong pahabol na katanungan, no? Opo. Nung pasundot lang dun sa ano natin sa naging relasyon mo at naging napili mo ang were there any particular individuals or role models within the LGBT communities who have had inspired you or inspired you nung time na yon? Wala naman po siguro. Wala naman that time. Wala naman po. Kasi yun na nga, during that time, hindi pa naman ganito ka-open ang ating mga LGBT. So, masasabi ko that time, hindi ko pa rin alam kung sino-sino yung mga nandito sa ganitong klase ng relasyon. So, wala naman nakapag-inspired sa akin to enter into this type of relationship. Wala naman. Thank you. Siguro Thank you, talagang Lot. kagustuhan lang talaga. Okay. Ay, Lot, may habol pala tungkol yata sa function ng God mula sa ating manonood kay Cecilia Mijares. Ma'am, Yes, how about po mga paglalaki ang naaabuso? Saan po daw pwede lumapit? Actually, yan po ang nirereklamo na aming mga respondent. Sasabihin po nila, ako rin naman kasi inabuso, ganito, ganyan. Pwede naman po silang, pwede naman din po silang magreklamo sa BPSO natin. Kung talagang gusto po nilang ipablatter si Mrs. But nagkataon lang po kasi na ang atin pong kababaihan ay may sariling batas. Ang RA 9262 po ay talagang ginawa para sa kababaihan po na inaabuso ng kanilang mga partners. Kaya kung ang lalaki po ang nagrereklamo naman, po pwede rin po silang magreklamo sa BPSO or kung gusto nilang talagang nasaktan din sila or whatever, physically abused din po sila, pwede naman po siguro sila mag-file din ng case. Just make sure na andun yung kanilang mga evidences din po naman talaga. Na talagang sila'y naabuso rin. Klaro-klaro ha. Ayan mga kabarangay ha. Ayan. At kung wala na kayong pahabol na katanungan, sandali check muna natin. Baka may pahabol pa akong katanungan. Ayun, thank you raw po, Ma'am Lot. Lot, Thank you. Yes. Oo. Bago namin ikaw patuluyang pakawalan, meron ka bang advice sa mga kasalukuyan na nasa same na status tulad ninyo? Oo ba? Nasa same-sex relationship din. Siguro ang ma-advise ko lang sa kanila, okay, just enjoy kung saan kayo tingin niyo magiging masaya. Kasi syempre, nobody can tell you naman kung ano ang dapat ninyong gawin. Pero siguraduhin niyo lang sa pagpasok ninyo sa isang relasyon, whether nasa same-sex relationship kayo or nasa opposite sex relationship kayo, siguraduhin niyo lang po na magtitira kayo para sa sarili ninyo. Hindi yung talagang napaka-importante nun. Hindi yung talagang hindi yung todo bigay talaga lahat na pagdating ng oras, iyak na lang kayo sa isang sulok tapos wala na pala kayong halos pati yung respeto ninyo sa sarili ninyo mawala na rin. Siguraduhin niyo lang na pagpasok niyo sa isang relasyon, balanse lahat. Para at least mawala man. Kasi we can never tell kahit kahit opposite or same-sex relationship yan, walang permanente. Kaya dapat handa tayo anytime. Ayun. Salamat, Ma'am Lot. At bukod po dyan, paalala lang po mga kabarangay, sa Sabado ha, 24, no? February 24, yung Miss Gay po. Nagsara na ho ba nagsara na ho ba yung paglilista ng mga contestants? Hindi Ilan po, contestants open pa po tayo. Open pa. Ayun. Open pa. As far as I know, meron na po yatang 15 candidates, pero 15 open pa candidates. po yun. Okay, 15, 1-5. Oo, 1-5. ang dami pala. Ayun. Marami na po. Ayun. Kaya kung meron pa pong hahabol, kasi rin po, hanggat maaari, gusto namin wag tayong abutin ng madaling araw kasi kadalasan po, masyado tayong inuumaga pagka meron tayong ganyan. Pero okay po, open pa rin naman po tayo. May judge na ba kayo, Ma'am Lot? Meron na po. Meron na po mga jurors. May mga line-ups na po tayo. Ayun. So sa Sabado mga kabarangay, sa covered stage, Best Gay po, supportahan natin ang God. Ma'am Lot, maraming salamat ho at thank you for so much, again, maraming salamat. We're thankful for opening yung ganito for us at saka sa ating mga manonood. Lessons learned. Thank you, ma'am. Maraming salamat po and God bless as always.
Ayun. Thank you, Ma'am Lot. Salamat din po. Thank you. Thank you po. Thank you, ma'am. Ayun, mga kabarangay, at salamat na isa na naman pong Internet ko na pag-ibig naman. serye, ang ating tinalakay, mga tol. Yan. Kuya Boy, Yes, ang pare. galing mo. Kuya Boy, ang galing mo. Nakalive pa tayo, ha? Ano? Oo. Gusto ko lang sundutan yung sinasabi ni Ma'am Lot tsaka ni Dalisay, magtira daw sa sili. Paalala lang mga kabarangay, magtitira, hindi pamimigay sa iba ha. Magtira sa sarili ha. Oh, yan ha, malinaw yan ha. Ayan. So, Marami pa nagko-comment, sila Mercadina David. Oo. itong sa 24 na yung Miss Gay. Oo, pare, Sabado. Ay, di natin natanong kung may live Ay, streaming. ay. Pero malamang baka gawa ng paraan yan. Update namin kayo mga kabarangay kung may live streaming sa official page ng Barangay Greater Lagro, syempre. Doon Yeah. At lalabas saka, yan. siyempre, i-live din natin yan. Ayun, Kita doon pa. pala si Dalisay. Oo, yan. Balay mo, baka maging hurado si Dalisay doon. Okay ang ating barangay ngayon, active talaga. Hindi ano. kasi pala, Ah. hindi pala Yes, ako pare. pwedeng sumali. Ha? Hindi pala ako pwedeng sumali, walang makeup eh. Oo, wala. Oo, good luck. Hindi ko natanong pala Nakikilala kung ako. pag sinabi mo Miss Gay, lalaki lang ba yan o lalaki at babae? Di ba? Hindi natin maano eh. Matanong yan eh. At syempre, habang nag-ano, labusin na natin, Boy B, sa studio. Baka mailabas na natin yung ating katanungan and get a chance to win 100 Gcash courtesy of Boss Baldo, Ian, Sak, Manuela. Yan, tanong ng tabay question natin. Sa tingin niyo, pwede pa ba maging magkaibigan ang dating nagkaibigan? Huwag kalimutan lagay ng hashtag Balitang Lagro Live, no? Bibihira yung mga tulad ni ni Lot na hanggang ngayon Galing. Oo, bihira 'yan. Oo. Grabe, saludo sa magandang naging pagsasama nila, 'yun. Well, may Ayun. ba ako? Yes, Eh, pare. shoutout na pwede. Oo, sige lang, tuloy lang. Gagawi ako dyan Ay. kanina sa Totong's Papaitan, sa may tapat ng lotohan, may bagong bukas dyan. Mga Ilocano Papaitan? food. Yes, may dinakdakan, Ano? bagnet vegan. Ay, Kambing ba ito? okay. Kambing? Oo. Yung Totong, sa tapat ng lotohan. So, sa inyo, mga Ilocano dishes, napakasarap. Ayun, Nice. oo. Oo. Ayos yan, Sana maimbitahan din natin magparapol, Okay na. Next week. Okay na. Next week, Ayun. yan, meron na naman tayong pag-ibig series pag-uusapan sa susunod. Pero syempre, mga kabarangay, sagutin lang ating tanong ng tambay, question of the night. Yan po, tumatakbo po sa ating mga screens ngayon. Sa tingin nyo, pwede pa bang maging magkaibigan ang dating magkaibigan? Huwag kalimutan ilagay ang hashtag Balitang Lagro Live, to qualify. Yan. Si Galisaya, ano bang opinion niya doon sa pwede naman mag-ibigay? Okay yan, kasi nung Sunday lang, craving ako sa kahapon, sa kambing. Pwede nga. Talaga ako ng kambing. Ano kambing? At least, Iba yung meron tinatanong tayo ni dyan sa Kapeme restaurant. sa'yo, kambing ka dyan. Tumira ka. Oo. Inantay ko yung ating ating consultant na taga District 5, baka may comment tungkol dun sa ating talong ng tambay, baka meron siyang may share, no? Baka lang magano yung ating contributor, no? Mula kay Jocelyn Soriquez. Oo. Pwede naman po maging magkaibigan ng dating magkarelasyon, lalo na kung may maayos naman silang paghihiwalay. Tama naman din si Jocelyn. Pwede naman maging friends eh. Mula naman kay Yana, ito marami naging karelasyon to. Depende sa naging ending ng relasyon. Ako yung sinasabi ko eh. At if mutual ang decision nila at naging friends na lang after ending the relationship. Yun, no? Yun. Oo. Ayan, pwede naman daw, sabi ni Erna, Smenya, pwede bang maging magkaibigan Teka, tanong yan Pwede mo tanong yan, Erna. Pwede bang maging magkaibigan ng magkaibigan? O nagtatanong ka o statement yan? No, yan. Sabi kay Dalisa, ingatan ang wallet niya. Bakit, Gob? Ayan. Medyo lagang lang, no? Ayan, sabi naman ni Rosalina David, mga kabarangay, sa katanungan natin, sa tingin nyo pwede ba maging magkaibigan, dating magkaibigan? Oo naman, pwede pa maging magkaibigan as long as doon pa rin yung respect para ma-retain ang friendship. Yan. Okay. Maganda yan, maganda. Ayun, para sa akin, depende sa dalawang tao kung tatanggapin ba nila ang isa't isa. Iyon, magandang kasagutan din mula kay Erna, mula naman kay Cecilia Mijares.
Ayan, sabi naman dito, at naghang din nga si Kapebe rito. Pwede naman po silang maging magkaibigan, lalo na't kung meron naman silang pinagsamahan at kung maayos naman ang kanilang paghihiwalay. Ayan po, at mula naman sa ating kay Madam LB Ampuel, hashtag Balitang Lagro Live, pwede na maging magkaibigan ng dating magkaibigan, depende kung paano sila nagkahiwalay. Kung sira ulo talaga ang naging karelasyon mo at ginawang impyerno ang buhay mo, panalangin mo na lang na kunin na siya ni Lord. Parang may pinaghuhugutan ka, LB, ha? Medyo madiin-din ito mga binabasa ko para sa'yo, ha? Ayan. Ayan, tuloy-tuloy naman din balik get chance to win 100 peso GCash mula sa ating very generous sponsor, Ian Sacmanuela. Maraming salamat, Brad. Inke at saka Chigs, ha. Kayo naman Chiki, ha. Kayo naman lalambingin namin next time, ha. Pare, yan, nakalive ka na. Naghang ka. Naghang ka, Pepe. Yan. Ayan, tuloy-tuloy lang po at abangan ninyo ang ating mga post kung sino mga mapipiling mananalo. Sagot lang po, huwag kalimutan lagay ang hashtag Balitang Lagro Live, no? Ayan, isa na naman po makabuluhang kwentuhan ng ating pong aming naihatid ngayong gabi kasama ang ating mga co-host si Pepe at si Dalisay. At abangan po ninyo ang ongoing na pag-ibig serye natin which will end syempre next Monday. At check niyo po yung ating magiging special guest kung by then. At kung meron kayo suggestions after the show, kung anong mga magandang topics pa or sinong nais nyo i-guest, hanapin natin, pag-usapan natin, di ba? Ayan. At bago kami tuluyang magpaalam mga kabarangay, habol muna si Melin Salazar. Sa katanungan natin, pwede ba maging magkaibigan dating magkaibigan? Pwede pa naman maging magkaibigan ng dating magkarelasyon. Mas okay nga yun, hindi kayo magkaibigan if magkikita kayo. At least in good terms pa rin kayo. Friends are forever. Iyan. Sabi nga naman ni Melin. Pero pansin ko lang, wala lalaki sumasagot dito. Puro babae, ha. Ayan, ha. Parang ayaw nila. Ayun, sabi nga ni Daniel Fernando, yan, aka GOV, as in Go, mabuhay ang BPLK at Balitang Lagro. Thank you, sir. Thank you. Ayan. Shoutout nga pala sa ating DLBA, President Rafi Torres, BP Khalil Aswal, and lahat mga officers, Jason Almoninia, Edward Indangan, yan. Chad Villa, Toto Rivera, ayan. Magkarelasyon yun. Pumahabol pa rito sa Rizal Bid, para may mga pinaghuhugutan. Depende sa paghihiwalay kung masyadong magulo at ginawa ka na ng sex. Ano ba, talaga, ginawa ka na sex video na ginawang viral, yung mga ganyan tao dapat na talagang i-erase sa buhay ng tao. Ito nga naman, medyo masalimuot yung ganyan at hindi mo kagustuhan yan at mapastusin ka pa. Talagang wala ng paraan para magkabuo pa yan. Tao, kung may respect sa siya. Yan, magandang topic nyo. Thank you, ma'am. Ayan, depends sa paghihiwalay. Ayan, ang dami mga nagsishare pa. Tuloy-tuloy lang po ang ating arangkada ngayong gabi at salamat po sa inyong pagtangkilik sa atin sa ating topic today and looking forward to see all of you next Monday, mga barangay. Sagot lang, we'll be accepting those answers up until 10 p.m. ngayong gabi and good luck po sa ating mga pipiling winners. At pasok lang po at next week, usapang pag-ibig serye pa rin. At yan, at on behalf of Kapepe and Dalisay, ito po si Quiz Edge. At yun, magandang gabi po sa inyo at see you next Monday, 8:30 po, Balitang Lagro Live.